Eto na, iyak ang mga Duterte supporters, senador at kanilang followers. Alam niyo kung bakit? Aba, nag-decide na po ang Office of the President na hindi na padadaluhin ang mga cabinet secretary sa pangalawang pagdinig ng Committee on Foreign Relations na pinamumunuan ni Senador Amy Marcos tungkol nga ho dun sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Duterte ng Interpol at ng PNP at ngayon ay nakulong na dyan sa ICC. Ang sabi po ng Malacanang, nasagot na ang lahat ng tanong at wala nang dapat pang ipaliwanag. Okay? Ito pakinggan po ninyo. At simple pero matindi itong report na ito. Hindi na pinababalik ng Malacanang ang mga miyembro ng gabinete at iba pang opisyal ng ehekutibo sa investigasyon ng Senado ukol yan sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa sulat ni Executive Secretary Lucas Bersamin na ipinadala kina Senate President Francis Escudero at Senator Amy Marcos na chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, tinanggihan ang imbitasyon sa muling pagdinig sa Huwebes. Katwiran ni Bersamin, dumalo at nasagot na ng mga opisyal ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang mga tanong ukol sa pag-aresto sa dating Pangulo. Ayan o, so malinaw, nasagot na raw. At kung yung mga gunita ng unang hearing ni ang chairman dyan at nakadinig naman natin, nagulat tayo kay Senator Amy Marcos. Ilang beses nung sinabi ng magkapatid na Remulla, Boying Remulla at John Remulla, DILG at DOJ Secretary, na executive privilege. Pag sinabing executive privilege, huwag mo nang talakayin. Hindi pwedeng talakayin in public ang mga desisyon ng executive department sa kung anong ginagawa. Kasi yung executive privilege dapat nire-respeto. Ayan po. Pero ayaw tumigil ni Amy. Alam naman natin si Amy na talagang pro-Duterte. Sabi niya, awang-awa siya sa pagkakahuli kay Duterte, kaya siya nag-imbestiga, gusto niya malaman. Ay sinabi na nga, na legal ang pagkakaaresto under Republic Act 9851 at saka yung pagsuporta sa ICC dahil member tayo ng ICC na siyang may dalang warrant of arrest. Binasahan ng Miranda right, ipinaliwanag kung anong kaso, ipinakita yung warrant of arrest. Nagpasalamat na ang ICC sa pagsuporta ng Philippine government para sa pagkakaaresto dahil tinuturing ng ICC legal ang warrant of arrest, legal ang pagkakaaresto. Although yung mga kampo ni Duterte lagi sinasabing illegal, kaya baliwala yun. Ngayon ang Senado ay nakialam. Committee on Foreign Relations ni Senador Amy Marcos. Ang palusot ni Amy, hindi doon naman niya akalain na masisira ang gobyerno sa kanyang investigasyon. Ay nga ang purpose mo eh. Sirain ang gobyerno sa tula. Dahil nung ikaw ay nagpipreside ng unang hearing, ay talagang halatang-halata ka na pro-Duterte ka. Pinipilit mong illegal. Ay sinasabi nga ng mga abogado na kausap mo. Abogado si Remulla, Justice Secretary. Ilang beses na ipinaliwanag na legal at pinanindigan lang ng Philippine government ang pagsuporta sa Interpol pero ayaw mo. At pati yung laging tinatanong mo yung mastermind, sino nagplano ng paghuli at sinong mastermind. Lagi mo tinatanong yon. Ay sinabi na nga na executive privilege yan. Huwag na natin isa publiko dahil bawal. Ayaw mo maniwala. O di ngayon, maghihiring ka bukas o maghihiring ka. Ngayon, para dito. O yan ang nangyari. Ayaw ka na puntahan. Wala nang dadalong cabinet secretary dahil may order na ang executive secretary by the authority of the president yan. Pag nagsalita ang executive secretary, Lucas Bersamin, by the authority of the president yan. Ibig sabihin, approve ng presidente na huwag nang padaluhin ang mga cabinet secretary dahil nababastos lang at hindi kailangang dumalo sa hearing na yan dahil nasabi na ang lahat, na ipaliwanag ng lahat. Nasagot na lahat ha. Yun lang naman po talaga ang totoo. Nasagot na lahat. Ano pa ba itatanong mo, Senator Amy? Kay General Torre, kay DOJ Secretary Boying Remulla, kay DILG Secretary John Vic Remulla, kaya PNP Chief Marbil. Ano pa ba itatanong mo? Ang tanungin mo si PBBM. Yun lang naman ang gusto mo talagang tanungin eh. Kasi yung mga ibang tinatanong mo ay ang makakasagot ay si PBBM. Diba? Pag linggo, pumunta ka sa bahay ng nanay mo.
Andon ang buong pamilya mo, nandun si PBBM, andun si First Lady. Usisain mo, tanungin mo sa mga bagay na gusto mong malaman tungkol sa pagkakadampot kay Digong. Ilang beses nang sinabi ng mga abogado, eksperto, ICC lawyers, ICC accredited lawyers, international lawyers na tama at dumaan sa due process ang paghuli kay Digong. Pero ikaw ang bukod tangi na hindi makumbinse kasi nga ang gusto mo ay mabalik si Digong dito sa Pilipinas at mapagbayad ang nagsuko sa kanya doon. Pero lahat yan ay dumaan sa tamang proseso at naayon lamang sa batas ng Pilipinas. Walang nilalabag na batas ng Pilipinas, walang nalalabag na batas ng international law. Kaya Amy Marcos, alam namin na ang ginagawa mo ngayon na pag-iimbestiga ay walang iba kung hindi ang tanging goal mo ay sirain ang gobyerno ni PBBM. Pagmukhaing masama si PBBM sa mata ng mga Pilipino dahil ikaw ay maka-Duterte. Hindi ka maka-Marcos. Kaya nga napapatanong ang ibang mga nagko-comment dito sa ating YouTube channel kung ikaw ba talaga daw ay totoong Marcos or ikaw daw ba ay isang Duterte. Ano kaya dugo mo, Marcos o Duterte? Ayun po, anak ko, soplak na soplak. Ito nga si Jaime Marcos patungkol po dito sa sinabi na ito ni Senate President Chis Escudero. Panoorin po ninyo. Sir, regarding the letter of Executive Secretary Lucas Bersamin, what can you say dun sa mga binigay niyang reason bakit hindi pinayagan yung mga cabinet members na umattend ulit sa second hearing regarding the arrest of former President Duterte? Noong nakaraan tayo nagkita, hinihingi niyo ang kopya ng sulat. Dinala ko na yung 3 sulat na hawak ko. Yung unang sulat, bago yung hearing na una ni Senator Amy, yung pangalawang sulat na addressed sa akin at kay Senator Amy, at yung pangatlong sulat na addressed lamang sa akin. Klaro dun sa unang sulat at dun sa naka-address sa akin ang pag-invoke nila ng executive privilege. Sa unang sulat, sinabi nila na i-invoke nila yan sa mga katanungan na maaaring ipukol na may kinalaman sa executive o sa klaw ng executive privilege. Yung pangatlong sulat na sa akin lamang addressed nung nakaraang Lunes, in-invoke nila yung executive privilege na kaugnay ng pag-attend ng hearing. Ito, yung sulat na yon, bagaman nung panahong yon, napirmahan ko na yung sabina doon sa dalawang nire-request ni Senator Amy. So, imbis na sa usaan namin pinadala o pinadala ng Secretary General, pinadala yung aking sabina sa legal ng Senado para pag-aralan yung epekto nung pag-invoke ng executive privilege kaugnay sa mga sabinang napirmahan ko. Sa ilalim kasi ng dalawang naunang desisyon ng Korte Suprema, tiyak ko na alala pa ng mga matatanda na rito sa Senado yon. Itago natin sa pangalang Hindi ako. Sally. Matatanda to. Yung Ermita case at yung Neri case kung saan sinabi ng Korte Suprema na may kapangyarihan ng executive mag-invoke ng tinatawag na executive privilege kaugnay sa hindi lamang sa hindi pagsagot pero pati na rin sa hindi pagdalo ng ilang opisyal ng executive department. Ang huling gusto kong mangyari, sa gitna at sa kabila ng napakarami ng kaguluhan sa ating bansa, ay dagdagan pa ito sa pamamagitan ng isang constitutional crisis kaugnay ng sabina sa kabilang banda at invocation ng executive privilege sa kabilang banda. Kaya minabuti ko, bagaman abogado ko, na-refer ito sa aming legal department para sa karampatang rekomendasyon. Di ba? Kita nyo, mismo nga itong ating Senate President, di ba, alam po ang nangyari doon sa mga nakaraang kaso na kung saan ay may kapangyarihan po ang executive. Napagdesisyonan daw po ito ng Korte Suprema na may power talaga ang executive na mag-invoke ng kanilang right na sumagot sa mga katanungan at hindi po umattend sa mga ganitong paghihiring dahil lalong-lalo na at ito naman po talaga ay pamumulitika ng mismong kapatid ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Isa pa, etong si Digong, noong pong siya ang presidente, di ba, binawalan niya ang mga taga-Parmali na pumunta po
o mga mga government employees na umaten ng Senate hearing sa Blue Ribbon Committee patungkol po sa usapin ng Parmali, na kung saan ay bilyong-bilyong pera po ng ating bansa ang hindi po maipaliwanag kung saan po ito napunta at bakit po yung bagito na kumpanya, bagong kumpanya lamang na merong 3 milyong pondo ang siyang napili pa ng gobyerno na maging katransaksyon patungkol po dito sa sa Parmali, patungkol po dito sa mga COVID supplies. Actually, kung ating titimbangin, walang kwenta yung hearing ni Amy Marcos. Walang kwenta dahil yung hearing ni Amy Marcos po ay ito po ay para lamang sa kanyang pansariling interes, para po sa ikaliligaya lamang ng isang pamilya, para po sa ikauunlad lamang ng isang partido. Hindi po ito para sa sambayan ng Pilipino. Ito pong ginagawa ni Amy Marcos ay para lamang po sa kanyang sarili at para po sa kanyang mga kakampi sa politika. Kapag napagtagumpayan ito ni Amy Marcos etong hearing na ito, walang mapapala ang mga Pilipino, bagkus matutuwa lamang ang isang pamilya. Pero dito sa issue ng Parmali, kung ito po ay naimbestigahan ng maayos at napagbayad sa korupsyon na ginawa nila ang mga government employees at ang mga Parmali official, malaking tulong po ito sa ating sambayan ng Pilipinas dahil posible po na makulong ang mga kurakot, mahinto po ang pangungurakot nila at baka pwede pang ma-freeze ang asset ng mga Parmali official at government official para mabawi ang mga ninakaw nilang pera sa atin. Pero dito, kaya Amy Marcos na hearing, wala pong makikinabang na Pilipino kung hindi ang mga Duterte lamang. Kaya ikaw, Amy Marcos, dapat ang sinikap mo ay etong issue ng Parmali para mapagbayad si Digong. Hindi yung issue ng pagkakadampot sa kanya ng ICC na legal naman, at sinabi na nga ng inyong Senate President na ang inyong ginagawa ng napagtanggi ni Lucas Bersamin at ng mga government official ngayon ay makatarungan lamang at tama lamang dahil meron silang executive privilege. So yung in aid of re-election, tama ba? Or in aid of legislation ni Amy Marcos, bukong-buko ng Malacanang. Si Amy Marcos himiwalay na kay Pangulong Marcos. Si Amy Marcos himiwalay na sa alyansa para sa pagbabago. Ayaw niya ng pagbabago. Si Amy Marcos hindi nakapanalig ng mga Marcos sa panahon ito. Sana magkabalikan pa rin sila sa darating na panahon. Kasi laging kontra siya. From day one, inamin na rin ni Amy, matagal na silang hindi nag-uusap ng kanyang kapatid. So hindi talaga magandang relasyon. Ang problema, nadadamay na yung trabaho. Kasi dinadamay ni Senator Amy ang trabaho dahil siya ay malapit at may malapit sa mga Duterte. Awang-awa nga siya sa pagkakahuli. Wala man tayong narinig sa kanya kung paano siya naawa sa mga biktima ng tukhang. Diba? Pilit niyang hinahanap sino ang mastermind sa pagkakahuli kay Duterte. Yan ang gusto niyang palabasin siyempre, presidente yun. Wala nang iba. Kasi ang presidente naman nag-utos. Ang presidente ang chief executive. Ang presidente kung walang utos, hindi naman gagalaw ang cabinet secretary. So gusto mong pangalan ng panong cabinet secretary? Kung sino ang mastermind? Ano yan Effort yan ng mga cabinet secretary at kapulisan. Approach ng buong gobyerno. Sa ilalim ng Republic Act 9851 na ipatupad ang warrant of arrest, tumulong dahil nga Interpol ang may dala na tayo member ng Interpol. Di ba? Hindi mo maintindihan, Amy, yun? Yan ang problema kay Amy. So ngayon, ano mangyayari sa hearing mo? Pulis na lang ang kaharap mo. Kasi lahat ng cabinet secretary ay hindi na dadalo. Official na yan. Pag nagsalita ang executive secretary, wala nang darating na cabinet secretary. Mga asik siguro lang, baka wala rin. Pulis na lang. Wala, Amy, ibang dating mo Hinahanap mo ang mastermind na kung sino ng huli kay Duterte. Bakit hindi mo hanapin sino naman ang mastermind sa tukhang na nakapatay ng 20 hanggang 30,000 ayon kay Secretary Remulla
ng panahon ni Duterte. Senator Amy, dapat ang hanapin mo kung sino ang mastermind sa Parmali issue, kung sino ang mga nangurakot noong si Digong ang presidente. Hindi yung dito sa mastermind sa paghuli kay Digong. Wala namang ibang mastermind yan kung hindi si Digong. Dahil ginusto ni Digong na mahuli siya ng ICC. Hinamon niya ang ICC. Ngayong hinuli siya, kuda kayo ng kuda, kontra kayo ng kontra. Nung panahon ni Digong, itong Parmali issue, hindi niya pinapunta o ayaw niyang papuntahin ng mga government officials sa Senate hearing. With that, President Duterte has ordered Executive Secretary Salvador Medaldea to issue a memorandum banning government officials from attending hearings of the Senate Blue Ribbon Committee. During his talk to the people last night, Duterte was furious after committee chairman Senator Richard Gordon claimed that they would continue their investigation further. Duterte said that Gordon has overstepped his jurisdiction on the issue. Based on your statement that you will conduct the investigation until kingdom come, ako, just to, pull back the secretaries, Duque and Secretary Galvez, mag-focus sila, redirect your attention to our problem of pandemic. Never mind Gordon. He is nothing. Yan. Kita nyo? Si Digong ayaw patin ng mga tauhan ng gobyerno noon, si Duque at ilan pang mga government official kasi mabubuking kung sino ang mga nangurakot noon sa Parmali issue. Malaking problema yan ng bayan, yung corruption na yan, may nangurakot. Pero dito sa issue kay Digong na sumuko o sinuko ng ating gobyerno si Digong doon sa ICC, walang problema, wala pong mawawala sa atin. Hindi po nabastos ang ating soberanya. Pabor na pabor pa nga sa atin na mapagbayad ang isang kriminal sa kanyang kasalanan. Diba? Kaya anong kinukuda mo, Amy? Anong kinukuda mo, Bato de la Rosa? Ito si Bato, puro yabang kapag naman dumating ang ICC, magtatago. Magpapahawa effect. Diba? Dapat ang alamin mo, Senator Amy, kung sino ang mastermind dyan sa Parmali. Dahil mas may mapapala ang mga Pilipino kapag nalaman kung sino ang nagnakaw sa gobyerno noong Parmali issue. Pero dito kay Digong, hindi ako makikinabang, hindi makikinabang ang napakaraming Pilipino, hindi magkakaroon ng pakinabang ang mga taong bayan. Dahil si Digong ay kriminal na kailangan pagbayarin sa kanyang mga kasalanan, sa kanyang ginawang EJK. Kinampihan niya ang mga lespo. Diba? Inako niya naman ang mga kasalanan, inako niya ang mga pag-uutos. Anong kinukuda mo, Amy? Yan ang dapat mong alamin, yung sa Parmali. Hindi yung sa paghuli kay Digong, dahil dyan sa paghuli kay Digong, mas maraming natuwa, mas maraming sumaya, at mabibigyan na ng katarungan ang mga EJK victims. Bakit hindi mo alamin yung mastermind ng nasa likod ng tukhang? At hindi ka magpahayag ng awa, simpati sa mga biktimang natukhang ng walang due process. Yung mga natukhang walang due process, walang investigation, walang police report, walang kalaban-laban. Yan ang human rights violation, kaya nga crime against humanity. Wala kaming marinig sa iyo. Tapos yung gobyerno ng iyong kapatid ay nagpatupad ng batas para hulihin dahil mayroong warrant of arrest. Hinahanap mo ngayon kung sino ang mastermind. May awa ka kay Duterte pero wala kang awa sa kapatid mo. Wala ka ring awa sa mga biktima. Yan ang aking tanong sa iyo. Kasi hindi ko nararamdaman kung meron kang awa. Doon sa unang hearing mo, wala akong nadinig na ikaw ay nagmalasakit doon sa libu-libong na walang buhay. Mas nagmalasakit ka doon sa akusado, sa suspect, kung bakit nagkaroon ng tukhang. At dinidiin mo ay cabinet secretary at ang buong gobyerno. Kaya ang aking tingin, aking personal na opinion, in aid of re-election ang ginawa mong hearing. Hindi in aid
of legislation kasi wala ka ng panahon para gumawa ng batas. Hanggang June 30 ka na lang bilang senador. Kung hindi ka mananalo sa eleksyon, hindi ka na senador. O para saan pa yung hearing na yan? Paano ka gagawa ng batas sa loob ng 2 linggo mula June 2? Pagbalik nyo, wala na. Wala nang batas na magagawa pagdating ng June. Ang pagtatalakayan dyan, impeachment. Kaya yan ang epekto. Makikita nyo yung mga motorcade ni Sara Duterte, ni Amy Marcos, yung kanyang mga rally dahil independent na siya, wala na. Nilalangaw na. Kasi nga, pro-Duterte siya. Sa halip na magmalasakit sa gobyerno, sa kanyang kapatid, inuulit ko, dati ko na sinabi, hindi naramdaman ng mga Pilipino nagmamalasakit ka kay Pangulong Marcos. Doon ka nagmamalasakit sa mga Duterte. Samantalang marami at milyong-milyong Pilipino, Marcos loyalists, Marcos supporters, nagmamalasakit kay Pangulong Marcos. Hindi naman sila kaano-ano. Pero ikaw na kapatid, wala kang nakikitang ganon. Iyan ang matindi. Kaya abangan nyo, lalangawin din yung hearing na yan kasi wala nang naniniwala. Please like and share ng video ito para makarating sa lahat ng mga Pilipino dito at sa abroad. Wala na, nasirang pangarap na lang ni Amy Marcos na manalo ngayong darating na 2025 election. Hindi na po yan mananalo ngayon. Dahil nga po, bukod sa pinapakita niya na walang siyang kapatid, wala rin po siyang kwentang senadora dahil ang kanyang pinagsisilbihan ay hindi po ang taong bayan, kung hindi ang pamilya Duterte lamang. Actually, ito, maganda nga itong ginagawa ni Amy, inililitaw niya, inilalabas niya kung sino talaga siya, kung ano talaga ang kanyang ugali, kung ano talaga ang kanyang, tunay na pagkatao. Mabuti po yan na ginagawa yan ni Senator Amy Marcos. Kasi nga, ito, si PBBM nga nagagawa niyang walang hiyain, tayo pa kaya ng mga hindi niya naman kaano-ano at hindi niya kadugo. Diba? Ayan ang maganda. Nakikita na natin ngayon na si Senator Amy Marcos ay walang kwentang kapatid. So, diba kapatid mo nga winawalang ya mo. Oh. Kami pa kaya pag malasakitan mo, wala ka nga malasakit dun sa mga AJK victims. Ang iniintindi mo lang ay si Digong. Awang-awa ka kay Digong pero hindi ka naawa doon sa mga biktima ng AJK na pinagurgur ni Digong. Anong klase kang tao? Diba? Kaya po mabuti na lamang inilitaw ni Amy Marcos ang kanyang sarili dito dahil tayo po na mga Pilipino ay nakikita na natin kung anong klaseng tao si Amy. Wala po siyang pake sa napakaraming mga nagurgur noong panahon ng AJK. Ang kanyang focus ay ang mahimuda ng puwet ni Digong. Kaya nga sabi ko, dun sa isa kong vlog, bakit hindi ka pumunta Amy dyan sa ICC, sa The Hague, sa Netherlands, at ikaw ang tagapalit ng diaper ni Digong? Hugasan mo ang tumbong niya. Diba? Para talaga maipakita mo sa mga Duterte na talagang solid na solid kang Duterte. Diba? Yun ang gawin mo. Ay, nako. Pero alam niyo po kahit ano naman ang gawin talaga ni Amy, ni Sara, ni Baste, ni kahit sino pang mga Duterte, kahit sino pang politiko. Kahit na umabot pa ng 100 hearing itong hearing ni Amy Marcos, kahit na umabot pa to hanggang 20th Congress, wala na pong maibabalik na Digong dito sa ating bansa. Wala na pong Digong na masisilayan pa ang mga DDS at ang mga Duterte dahil si Digong po ay nakatadhana ng mabulok sa kulungan at baka doon na siya abutin ng kanyang huling hantungan, ng kanyang huling hininga. 'Di ba? Kung mangyari po 'yan, ibig sabihin lang niyan talagang nakatadhana po na pagbayarin siya sa kanyang mga kasalanan to the full extent ng batas at ng batas ng tao, batas dito sa lupa at batas sa langit. Yun lang po yun. Ibig sabihin po niyan, si Digong talaga ay mayroong malaking kasalanan na kailangan niyang pagbayaran. So, ako po'y magpapaalam na sa inyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo, nasa mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup, love you, God bless us all, Pilipinas. God first, salamat po. Oy, shoutout sa mga taga Silang Cavite. Oy, shoutout mga taga Silang Cavite kanina yung excuse me po, dun sa binilhan namin yung Mr. DIY, nakilala ako ng gwardiya, tapos doon sa Chowking, diyan sa Silang Cavite, Chowking, ayan yung kinainan namin kanina.
Meron din tayo mga tropa pips na nakilala dyan. Na shoutout po sa inyo. At nako, meron nga palang pinapa-shoutout yung aking pinsan na nasa abroad. Doon na to nakatira sa ano mayaman na tong pinsan ko, si Kuya Soli. Kuya Soli, ayun, nakita ko, Kuya Soli. Okay, si Ricky Kayaban. Ayun, shoutout po Kuya Ricky Kayaban ha. Naku, napakayaman na po nitong ano ko na to, pinsan ko na to, nasa Canada nga yata, Canada kung hindi ako nagkakamali. Canada nga yata tong pinsan ko, yun, napakayaman na niyan dyan. Shoutout po Kuya Soli at sa kaibigan mo si Ricky Kayaban. At doon sa kahapon na mga pinuntahan natin, mga taga Santa Maria Bulacan naman, si tropa pips natin, si Boss Ryan, si Mami Mameng, at si Daddy Emil. Ayan, shoutout po. Thank you po sa inyong panonood. At sa inyong mga tauhan dyan sa grocery. Ayan, shoutout po. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Mama chup chup, love you. God bless us all Pilipinas. God first. Ay naku, shoutout din kay Sir Mike Abe. Ayan, Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV dito sa YouTube. Support po ninyo ang ating kaibigan. Thank you po.